PBBM, may malakas na mensahe sa China matapos iutos ang pag-alis sa floating barrier at ang Beijing ay naggulat sa naging tugon ng Philippine government. Ito ay ayon sa isang eksperto. Ating tignan mga kaibigan ang patungkol sa bagay na ito. Nagpadala ng matinding mensahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon pa sa Bombo Radio Philippines sa gobyerno ng China nang utusan nito ang Philippine Coast Guard na putulin ang mga lumulutang na 300-meter buoy na inilagay ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal. Ito ang inihayag ni Professor Renato De Castro ng LaSalle International Studies. Binigyang diin ni De Castro na ang decisive actions ng Pangulong Marcos ay ang pagsasabi sa gobyerno ng China tungkol sa kanyang malakas na political will upang matiyak ang food security para sa mamayang Pilipino, lalo na para sa mga mangingisda, at ang kanyang independent foreign policy na nagdulot ng matinding epekto sa China. Pinapakita ng Pangulo natin na ang patakaran ay hindi laging kapayapaan sa lahat ng gastos. Nais natin magkaroon ng mapayapang kooperatibong ugnayan sa China, ngunit sa parehong oras ay kailangan nating ipagtanggol ang ating inaakala na sa atin. Tugon pa ni De La Salle University Professor Renato Cruz De Castro sa isang forum. Pinuri ni De Castro ang decisive action ni Pangulong Marcos sa paglabas ng utos na tanggalin ang barikada kahit na ito ay magbibigay ng panganib at masamang reaksyon mula sa panig ng China. Ang Arbitral Award noong 2016 sa South China Sea ay kinikilala na ang Scarborough Shoal na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa ay isang tradisyonal na puok ng pangisdaan na ginagamit ng mga Pilipino sa maraming henerasyon. Sinabi ni De Castro na ang paglalagay ng China ng barikada sa pasukan ay naglilingkod bilang isang simbolismo na ang kanilang aksyon ay hindi lamang nakatuon sa gobyerno, ito'y nakatuon sa mga karaniwang Pilipino, ang mangingisda sa Zambales. Sa loob ng mas mababa sa 24 hours, siyempre gumawa ang ating Pangulo ng isang decisive action. Ito'y napakahalagang desisyon dahil kinakailangan din nating isaalang-alang kung paano magre-react ang China. Ngunit siya ay nagdesisyon, ayon pa kay Professor De Castro. Ang responsibilidad ay nasa kanya at siyempre tinanggap niya ang hamon na tumutukoy sa ating Pangulo. Siya ang nag-utos na tanggalin ang buoy, dagdag pa niya. Binigyang diin ni De Castro na ang decisive action ni Pangulong Marcos ay nagpapakita rin ng kanyang layunin para sa isang independenteng patakaran sa mga dayuhang relasyon, at ito ay ginawa niya na walang pagsasangguni sa iba pang mga kasosyo katulad ng Japan, Australia at Estados Unidos. Naniniwala siya na ang hakbang ng ating Pangulong Marcos ay nagbigay ng pagkagulat sa Beijing at kay President Xi Jinping na hindi nila inaasahan na magre-react tayo. Kaya sa ngayon, ang ginagawa ng gobyerno ng China ay sinusubukan na tiyakin sa kanilang mamamayan na sila pa rin ang naghahari sa sitwasyon, dagdag pa niya. Ngunit hindi naglaon ay makikita natin mga kaibigan ang aksyon ng Beijing sa ginawang pagputol at pagtanggal sa mga lumulutang na floating barriers ng China. Ika pa sa isang news, nagpapatuloy ang Beijing sa kanilang pahayag na kusang inalis ang isang lumulutang na barikada sa South China Sea upang ibalik ang karaniwang kontrol noong Miyerkules ng gabi bilang tugon sa alitan sa pagitan ng Pilipinas hinggil sa kinikwestiyon na Scarborough Shoal. Ayon kay Gan Yu, isang tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, iligal na pumasok ang opisyal na sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Pilipinas sa mga karagatan malapit sa Huangyan Island ng China nang walang pahintulot mula sa pamahalang Chino. Ito'y sinabi nitong mula noong Miyerkules gamit ang pangalang Chino para sa Scarborough Shoal. Ngunit kahit sa payag na ito ay natakot ang China, kaya naman kusa nilang tinanggal ang mga barricade na kanilang nilagay sa teritoryo ng West Philippine Sea. At kung ating makikita mga kaibigan, ang payag na ito ay talaga namang umani ng batikos lalong-lalo na kay Senator Robin Padilla, dahil payag pa ni Senator Robin Padilla noon sa aksyon ng presidente na panatilihin ang sandatahang lakas sa ating teritoryo, na binabanggit pa ni Senator Robin na kailangang tanggalin daw ang mga sandatahang lakas
sa ating teritoryo dahil ito raw ay magdudulot ng tensyon laban sa China. Ay kung ating makikita ngayon mga kaibigan, ay pinuri pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang ginawa na panatilihin at paramihin pa ang sandatang lakas sa West Philippine Sea at tugunan ng aksyon ang mga bagay na ginagawa ng China laban sa teritoryo ng Pilipinas. At ika pa ng isang YouTube news na Pinas News Insider, tila baga naiyak si Senator Robin Padilla dahil sa ginawang aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito man ay may katotohanan o hindi, makikita natin na tayo nagpapasalamat dahil sa ating decisive na leader na kayang ipagtanggol ang ating bansa na hindi sumasangguni sa malalakas nitong kaalyado. Dahil ang ating matinding kaalyado ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Roma 8 verse 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Tunay nga mga kaibigan na ang ating kakampi sa lahat ng oras ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman, ipagpatuloy nating ipanalangin ang ating bansa at ipagpatuloy nating ipanalangin ang ating mga kapwa mamamayan upang sa ganun maging ligtas sila sa potensyal na threat laban sa ibang bansa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga pangyarihan naming Diyos, aming pong inadalangin ang proteksyon ng bawat isa, ang proteksyon ng bansang Pilipinas laban sa mga dayuhang gustong umagaw ng pagmamay-ari ng aming bansa. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng mga tulay at hindi mga barriers upang sa ganoon may bahagi po namin ang iyo pong pagmamahal sa aming kapwa, hindi lamang dito sa bansa, kundi sa buong mundo. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samtiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.